Hey mga Lods, welcome back to another content. Okay, so dalawang part itong content natin for today's video. Yung una, yung kay Dudut, and yung update kay Dudut at Chloe, at saka yung sa mga friends nila. And then, gusto ko rin sana yung part 2 ito. So, antayin nyo yung after nito, susunod na to. Kasi meron akong gustong sabihin patungkol dito. Kumbaga, syempre, kilala nyo ako as debunker, so magde-debunk tayo. Pero wag ka naman mag-alala, makichismis, hindi naman ako galit sa'yo. Kasi ano lang talaga, yung mga sinasabi ng mga tao, yun yung gusto kong i-debunk dito. Okay, so, now, pumunta muna tayo sa IG ni Dudut. Ngayon, etong IG ni Dudut kasi mga Lodi Bells ko, ito po ay siyempre personal account niya to. Hindi naman siya required mag-post ng kahit sinong hindi niya gusto. Now, ang pansin ng mga netizen dito, and I cannot confirm nor deny it kasi hindi naman ako naka-follow doon sa lahat ng post ni Dudut. Naka-follow ako doon sa mga paborito kong vloggers, kila Ninong Rai, kila Kong, sa Team Payaman, pero hindi ako naka-follow sa kanya extensively. Nakabisado ko yung laman ng content niya. Ang sinasabi kasi dito, mga Lodi Bells ko, na wala na daw yung mga pictures dito ni Chloe. Yan ang hindi ko alam. Yan ang sana matulungan nyo ko diyan sa comment section kasi ito yung pinaka-importante. Now, move forward, abante tayo dito. Now, ito po yung post ni Vien. Kasi nito lang, nag-birthday si Vien, okay? Kung hindi nyo kilala si Vien, siya yung asawa ni Junie Boy. Now, ano yung significance nito? Bakit natin hina-highlight yung birthday ni Vien? Kasi, napansin ng mga netizens na, etong group picture na to. Etong group picture na to kasi, ano ang chismis? Wala sa birthday ni Vien si Chloe. Totoo naman, kasi, ano yan kung naka-follow kayo talaga sa Team Payaman, always present naman si Chloe as a long-time girlfriend ni Dudut. So, biglang magugulat ka rito, wala siya rito. Tapos, basahin natin yung mga sinasabi ng mga nagmumugto daw, mukhang nagsindi. Ano ba yan? Si Chloe yung nagpicture po. Busy siguro mag-tickle balls. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga ganyang ganyang mga sinasabi nyo kay Chloe. Okay? Kasi gusto kong bigyan ng separate content yon just to at least defend her honor on that matter. Pero wag sana kayong magalit sa akin. Nagiging patas lang ako. Baka si Tita Chrissy talaga para kay Dudut. Chloe at Yo. Kasi kita nyo ngayon, nagkaroon kasi ng usapan dati na si Venice daw at saka si kapatid ni Kong yun, di ba? Saka si Yo nagkahiwalay na, o si Chang Venice. Now, ang iba, si Yo nakikita nyo pang kasama ng Team Payaman, di ba? Pero si Chloe biglang nawala. Ang idea dito mga Lods, kasi may yung breakup levels kasi may iba-iba yan. Yung parang nasa gitna, yun yung tinatawag natin na yung amicable na breakup. Kumbaga, okay yung breakup na yon. Kumbaga, hindi yun masama yung ganong klase. Kumbaga, magkaibigan pa rin kayo, naging friends kayo. I remember back in college, meron akong kaibigan, best friend ko yun si Doc Paul. Si Doc Paul noon, kung ewan ko kung nasusundan niyo yung lore ni Nico David, yun yung na-feature ko siya dito minsan. May girlfriend siya, pero naging amicable naman yung breakup nila. Hanggang ngayon, friends pa rin sila. So, ganun yung ibig sabihin ng amicable breakup. Dito kasi hindi ko masasabi yon. Bakit? Kasi wala si Chloe rito. Or, hindi pa sila ready magka-usap pa. Gets nyo? Hindi pa sila ready na mag-integrate doon, ma-reintegrate yung relationships nila outside of being girlfriend. Kumbaga hindi pa sila nag-heal totally. Okay? So this is yan yung basa ko rito since wala si Chloe dito sa birthday ni Vien. Now, abante tayo sa mas matindi. Kasi si Alona Yunting, ito po yung alam mo nakakagulat dito kasi magkapatid pala si Josh On Point at saka si Dudut. Ngayon ko lang nalaman. So si Josh On Point kasi matalino yan si Josh On Point kumpara dun, hindi naman, mas articulate lang siya kumpara kay Sadaw at saka kay Ato. So mas pinakikinggan ko siya pagdating sa mga male advice. So
eto yung matindi rito kasi sinasabi ng mga netizens na may pinariringgan daw yung nanay, okay? So, punta tayo dito sa post na shinare ko Ito talaga parang definitive na talaga na alam natin na hiwalay na sila. Pero hindi naman ibig sabihin ng hiwalay na sila. Magagawa na tayo ng mga istorya and paniniwalaan natin lahat ng pinopost kay Chloe. Mamaya i-explain natin yan after this video. So, ito yung mga post ng nanay. Okay, ito muna. Life's trial are not easy, but in God, He will, each has a purpose. And we stand side by side to fight one's trial. That is we as a family. So, usually kasi pag nagpo-post ng ganyan, may pinagdadaanan yung isang pamilya, 'di ba? At least yun yung pwede nating i-imply dito sa post na to. 'Di ba? Parang may motivation para lumaban. Ganun yung aking basa rito. So, abante tayo. Ngayon, ito ay skit lang to. Kaso nga lang yung mga netizens, binibigyan to ng ibang ibig sabihin. Okay, kasi parang may skit si Dudut na nag-viral sa TikTok and sa Facebook. Tapos kasama niya si Bosco. Panoorin nyo na lang yan. Pero ang inaano dyan na parang yung sinayang mo. Tapos basta nakakatawa yan. Pero ano lang yan kumbaga baka binibigyan lang ng meaning ng ibang mga netizens. So sige, abante tayo. Yan yung sa pamilya niya pero pamilya niya yung context niya, napanood ko yan Eto, there is no one like when family is on your side during your hard times, more power. So, sino ang pinapatungkulan dito ni Dudut? Ninong nanay niya. Of course, kung susundan mo yung storya, parang si Dudut, 'di ba? So, siguro yun talaga yun. Yun talaga yung may nangyari talaga. At least we can confirm dito sa mga, kumbaga 99.99999% sure tayo na naghiwalay na sila. Lagyan natin ng 0.00001% na baka kasi hindi mali tayo, okay? Hindi tayo perfecto. So pwedeng mali yung assumption natin kasi hindi naman sila nagsasalita din. And of course kayo, parati nyo nakikita ko din sa comment section na gusto nyo naman talagang pag-usapan. So pag-usapan natin. Wala namang problema doon. Mga public figures naman sila in the sense na napakasikat nilang mga tao, 'di ba? So eto, puro yan sila sinayang mo. So eto yung parinig nung nanay niya to someone, okay? To someone na we don't know kung ano ba talaga yan. Pero ang sinasabi ng netizens, parang si Chloe daw to. Okay, so respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you. Grows you or make you happy, okay? Ito na yung ngayon gusto kong balikan natin yung chismis natin. Siguro mas maganda dito natin anuhin yan. So, balikan natin yung sinabi ni Vienne, 'di ba? Naalala niyo, 'di ba may post si Vienne doon about sa victim, 'di ba? May victim na something dito na pinaringgan si Vienne. Naalala niyo sa Reddit, 'di ba? Sa Reddit kasi may post doon na pinaringgan si Vienne. Siguro mas maganda kung hahanapin ko at papakita ko sa inyo. So why is that relevant here? Kasi pareha sila ng tema, 'di ba? Reddit Team Payaman. Yan, sige. Sana makita agad natin Kasi ang pinopoint ko rito kasi, it has the same theme, di ba? Of course, walang ibig sabihin yon, pero at the very least, mako-connect natin na meron silang somewhat parehas na tema na victimization. Okay, so hindi lang ko makita rito, pero siguro balikan nyo na lang din yung mga dati nating content. Pero if you have watched yung part 1, part 2, part 3 natin dito, alam nyo yung sinasabi ko. Alam nyo na parehas ng tema in the sense na yung victim card ang pinag-uusapan dito, 'di ba? Yung binabaliktad yung sitwasyon, yung ganun yung idea doon So, ang tanong na lang natin dito, is it related sa issue ni Dudut? Kasi pwedeng hindi Yun kaso nga lang talaga kung titignan mo yung timeline, nagko-connect kasi sila Feeling like a victim without taking accountability often keeps someone emotionally safe but psychologically stuck, okay?
Now, 'di ba? Parehas sila ng halos sinabi ni Bien. Pero again, hindi kasi natin sure 'yan kasi wala namang pagkakakilanlan kung connect yan eh. Siguro siguro baka nag-a-apply sa dalawang side. Pwede rin, 'di ba? Pero hindi natin sure. Ako po, na-confirm ko po kung saan po nakita. So, Boss Dudut lang, tuloy lang ang buhay, bossing. Di kawalan yun, bossing. Yan. Hindi kasi natin alam talaga. Ito, abat now lang ko nakita to. Tulog ka kasi sa pansida. Dito makikita ang kasagutan. Very well said. Now, bigyan natin ng benefit of the doubt dito si Chloe. Kumbaga, may depensa siya rito. Kaso nga lang talaga, kung ako kay Chloe, kung maglalabas ka ng statement, word of advice lang kasi sa dami kong nasalihan na drama dito sa social media. Isang post lang na either confirming the breakup, kung may nagawa ka, then just apologize in private. Apologize in private. Kasi hindi natin alam yung detalye, and I don't think naman Chloe is in the position na magsalita ngayon. Kasi nga, these things are very painful. Kailangan nilang i-process yun. So, after this video, I wanna talk about ito. Okay? So, kayo na lang ang bahalang mag-connect the dots. Tanungin nyo yung sarili nyo kung may connect ba to dun sa sinabi ni Bien. Okay? Pero kung wala naman, bahala kayong mag-isip kung ano yung totoo rito. Pero in my opinion talaga, after seeing everything, mukha talagang nag-break na sila. Okay, so yung susunod natin dun sa kay Maki Chismis. Okay, so yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.